I just don't care anymore! I don't care anymore! Wala na akong kinakatakutan na may gadget na mapapasa dito sa helmet ko. Bahala na. Always rain! You always make it rain! This time we can reach the sky on a prayer. We go higher than high. Yeah, wide awake. It's a big mistake. At sa pagpapatuloy ng biyahe namin ni Kulas, first day ng biyahe ay napasubo agad tayo sa haba ng biyahe. Walang problema sa mga long rides na yan dahil all goods naman tayo dyan. Kailangan lang naming marating ang Naga City ng kahit anong oras para makahanap ng matutulugan. Bibihira na kasi ang mga hotel mula sa Atimonan hanggang Naga. Bago mo marating ang Naga ay madadaanan mo muna ang Camarines Sur o Camsur. Welcome to Bicolandia. Magandang gabi mga taga Bicol dyan. Sa haba ng biyahe ay kami ay nakaramdam na ng pagod at maswerteng nakahanap ng hotel sa Tagkawayan, Quezon. Nakahanap kami ng maayos na tulugan na pwede kaming makabawi ng lakas para sa adventures namin kinabukasan. Grabe, layo na natin. Okay ka pa? Okay ka pa? What's the Mayan volcano called? May sapat na natulog at pahinga, pero ang panahon kinabukasan ay mukhang hindi kami pagpapahingahin. Dahil sa nagbabadyang malakas na ulan, dulot ng paparating na bagyo. Good morning, Madonna. Good morning, Jeprox. Good morning mula dito sa Tagkawayan, Quezon. Kapagpahinga naman kami na maayos at maghahanap lang kami mamaya ng computer shop or coffee shop pala, coffee shop. Good morning, kuya. Maghahanap kami ng coffee shop na kung saan pag-usapan namin kung ano yung ruta ng mga pupuntahan namin. So parang isang loop lang siya. Actually hindi naman siya island loop, pero parang loop yung gagawin namin. Tapos bawat town ay kailangan naming madaanan. Yun ang goal namin sa parang isang linggo na biyahe na to. So magbe-breakfast tayo. May complimentary breakfast dito. Maulan na naman. Sinusundan talaga tayo ng ulan kaya saan tayo mapunta. Though magbe-Burmans naman pero pansin nyo, parang napakahaba ng tag-ulan ngayong taon, no? So welcome sa second episode ng ating biyahe kasama si Becoming Filipino dito sa Naga City. Ito sa mga hindi pa nakakaalam, ako ay naliligo na bago matulog. Tapos, para pagising, rekta alis na agad. Sekreto, you're not gonna eat that, you know? It's agahan. Agahan? I'm practicing my Tagalog. Agahan. Not agahan. Agahan. Nose big. Bro, I have something for you from a friend. What's up? This is a balaklava from my friend Oh, Duan. dope. So, ito daw sa'yo. You know what? I feel like you should give this to me tomorrow morning because I just put this one on and I would have been like, damn, you lost it by 2 minutes. Baka mawala mo. Because now it's on my neck and I'm like, sige. you know what? Bukas. We're gonna pretend this never happened until tomorrow morning. Do one, you're awesome. Yun. Thank you. I'll wear it probably tomorrow or the next day. Sige. Feels better than this one, man. This feels nice. Tara na. Pumunta na tayo sa ating destinasyon. Kumaliwa. Kamaliwa, it's at 300 meters. Okay. Let's go. Kahit umuulan, tara na. Biyahe tayo. Naga City. Let's go. Tama, Naga City muna. Bago mag-ikot ng Naga. Biyahero. Thank you, Rad's Garden Hotel. Napaka ganda ng tulugan. Ngayon nagsisisi ako kung bakit hindi ko dinala yung top box ko at umuulan. Ang hirap nang nasanay tayo sa remote na motor. Pag umaalis ako sa motor, iniiwan ko na mayroong susi. Napakagaling. Bakit? Bakit?
I think it just happened now. Literally. Tayo ka ba? Tayo ka ba? Bakit? Hindi kita pwede pag maglaruan? No. Hindi kita pwedeng paglaro. Punasan natin yan. Maulan na naman. Maraming salamat, Rad's Garden Hotel. Sarap ng tulugan. Sobrang lamig, lahat nagmo-moist. Kaya nilabas ko yung helmet ko. Talagang nagmo-moist talaga, literal. Okay, mamaya ko na sasabihin sa inyo kung saan ang ating destinasyon ngayong araw na to. Actually, second day na magkasama kaming dalawa, Nicolas, sa biyahe na to. Ang plano namin is 4 to 5 days, pero mukhang sosobor pa doon. Depende kung paano, baka mag-enjoy kami ng sobra sa sobrang ganda ng mga lugar sa Naga City. Sabi ko nga, hindi kami sa city mag-iikot, kundi sa mga kaloob-looban, yung mga back roads ba. Para akong bumalik 3 years ago na gumigising ng maaga at babiyahe na. Do you actually go through a drive-thru on a scooter and get a coffee? Saan sa McDonald's? Pwede. You can? Yes. Really? Hindi mo ba na-try? No? O tara. You can really go through there The drive-thru? on a scooter Yes. and get a coffee. Oo. Follow me. Yeah. Go. Grabe, hindi pa pala nakapag-drive-thru. First time mo! Pa-order! Hello po, magandang araw. Take na po order nila. Large brewed coffee, dalawa. Okay po. That's all. Okay po, sir. Thank you. O, di ba? 98 po ang total bill. Po? 98 po ang total bill. Proceed na po tayo sa next local payment. Okay po. Sige. Okay. Thank you. Yun. Thank you for coming, becoming Filipino. Tuloy tayo. Solid yung kape na yun. Tignan niyo yung panahon. No, mula pa kahapon yan, ganyan yan. Tapos ngayon nag-uulan-ulan. Pero gusto ko yung ganitong panahon. Actually, bawal sa akin magbasa ng ganito. Pero mukhang okay naman eh. Maganda naman yung mood natin. Kaya piling ko hindi ako magkakasakit. Good morning ulit sa inyo lahat. Tuloy tayo sa biyahe. Andito pa rin tayo sa Tagkawayan, Quezon. All the way to Panaga. Si Kulas, becoming Filipino. Siyempre kasama natin. Second day natin ngayon. At tayo ay pupunta na ng Naga City muna. Maghahanap kami ng pwedeng tambayan saglit para mapag-usapan namin ulit. Open lang akong camera ko isa para makita nyo ako. Para mapag-usapan ulit yung magiging ruta namin, kasi sa sobrang dami ng tinitignan namin kagabi at nag-post siya ng mga yung kumbaga live update namin. Ako kasi live update ako, nagpo-post kung nasan ako, nandun ako. Pero si Kulas kasi as in sobrang late nagpo-post yan. Yung kunwari mga 4 days pa na akala mo nandito siya sa isang lugar, pero yung totoo wala na siya doon. Ganun siya. Pero ngayon nagkasundo kami na sige ako. Di ba marami nagko-comment dyan na puntahan nyo to, di ba? So makakatulong yun sa atin para hindi tayo masyado mahirapan maghanap ng mga lugar na pwede natin puntahan dito sa Naga. So ganun nga, naging effective. So today, isa sa mga pupuntahan natin, mag-hot spring daw kami. Yes bro. Literal drive-thru. We all come from somewhere, a place with a name. Ang mga nakikita niyong butas na ito ay ito ang mga liguan ng mga kalabaw o tinatawag na mudbat. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong tawag dyan sa Katagulugan. Minsan kasi hindi naturo ng teacher namin yan. Pero ang tawag namin sa Aklanon yan ay... Anong tawag doon? Anong tokwa? Yugan. Hindi baka kasi mayroon pang ibang term sa yugan eh. Pero anwang nagagugagog sa yugan. Ang ibig sabihin nun, yung kalabaw nagpapagulong-gulong, parang nagsiswimming doon sa swimming pool niya.
anuang nagagugagog sa uganyugan. Kasi kapag aklanon ka, dapat marunong ka magsalita ng go-ga-go. We all come from somewhere. Hanggang dito ba naman sa Luzon? Wow, nagkakawalaan kaming dalawa ni Kulas. Walang patawad sa ulan. Sa kanya kahit malakas yung ulan, tuloy-tuloy. Being hearts, we're all the same. We can make So, naga na yata tayo. Oo, naga na to. Lahat agad. Wala kape. Let's be the change we want. It's like that place was awesome, but we had no coffee. No hot, no cold. Sayang. I really would have been happy there. We are links in At pagkatapos ng isa't kalahating oras ay narating namin ang Naga City. Welcome to Centro Naga. Basa na kami ng ulan sa mga oras na to, pero okay lang. Pero syempre, bago tayo tumuloy sa hot spring, kailangan muna namin magpainit ng tiyan. Malapit lang dito yon. Sasamahan daw niya tayo sa may kape na may sabaw. We are the railroad world. Basa na sa ulan at nilalamig, kaya in-search kami ni Kulas ang pwede naming kainan. I actually have no clue where we are in Naga City. Ano pangalan sa... in Sigawan, the road. Calzada. Oh yeah, Calzada. Calzada. Yes, we are links in. Yes, we are links in the chain. On the way na to the hot spring, mas lalong lumakas ang ulan. Next time, hindi na ako kakain talaga ng may sabaw kapag umuulan. Kasi mas lalong lumalakas eh. Grabe! Welcome to Naga City! Okay, pupunta na tayo dun sa hot spring. Nakalimutan ko na yung pangalan. Pero malapit lang, nasa 14 kilometers lang mula dun sa Starbucks na pinanggalingan namin. Wala na akong kinakatakutan sa may gadget na mapapasa dito sa helmet ko. Bahala na. Always rain! You always make it rain! Bye-bye! Shout out! Shout out na kanina. Kahit saan magpunta, maula. Sinusundan ako na. I'm not hot! I just don't care anymore! I don't care anymore! I think I took you the wrong way. A second. Welcome to Hot Spring Resort, Barangay Panikwason, NC. Grabe. Welcome! Inuulan na tayo, mahamog pa. Iihi na ako. Gusto ko nang umihi sa shorts ko dito. Ang tarik! Yan lang. Lagyan natin dito. Old school gaming. Okay. Boy P hacks. Yan ang mga Boy P vlogging hacks dati. Ang lumot! Uy, yung gulong ko, okay ha? Uy, ang kapit ang gulong ko. Primax to. Ito ang adventure mode. Ingat! Ingat! Uy, maganda yung performance ng gulong ko ha! Uy, mas makitang gilas ha! Ang dulas na kalsada dito! Woo! Primax! Ano na? Woo! Grabe! 1.3 kilometers lang ito, mararating na natin yung hot spring. Wait lang, tigil natin. Tigil! Hindi na kasi masyado makikita, pero literal na sobrang tarik nito. Yung gulong ko hindi dumudulas. Primax, I love you!
Ano na? Kung bababa tayo, pero di ako magbabaga, baka dumos talaga tayo eh. Saka 100 tayo, tuloy lang tayo. Bababa lang muna ako dito sa napakatarik na to, ha? Balikan ko kayo mamaya. Ito totoong adventure! Kabundukan! Pasa helmet ko, lahat ng gamit, okay mo pa sa lahat. Kahit mga damit ko, wag lang yung mga gadgets ko. Ang tawag, Diyos mio! Katakot! Lumalagas ang tubig! Woo! Thomas, let's go! Video natin. Para may footage tayo, if ever na gumulong-gulong tayo dito. Okay, diba? Promise ah! Oh, nagpo-full break ako! Oh, makapit naman ah! Oh! Loko, makapit! Anong Primax na gulong itong binigay sa akin? Ba't ganito to? Handbrake yun ha? O para meron tayong review yung gulong ha? Primax yan baby! Hina-handbrake ko siya sa napakatarik na pababang umulan na mayroong tubig. Pero hindi ako nagsiskid. Ha! Primax ano na? Isa pa! O so, try natin ha? Oh! Wait. Hindi ako papayag na ganun lang yun. Dapat makita nyo. Hindi ko dinadaya ha, yung gulong ko ha. Nag-full brake ako. Wait lang. So, Pilipinot na tayo! Ano na? Welcome sa kabundukan! Mayroon katahimikan mula sa mga toxic na... joke lang. Malumot! Malumot yan! Hard brake! Oh! I really hope it's not cold. We own this place. I'm sorry I'm late. I had a short video about the What? no the gulong, the tire. Oh! It's working on wet. Sorry. Really? Oh. At sa wakas, narating na namin ang aming inaasam-asam na hot spring. Isipin mo yung binabad ka muna sa malamig bago ka buhusan ng mainit na tubig. Malamig pa rin. At dahil itong si Kulas ay malakas mangasar kapag naka-off cam, aba syempre hindi ako papayag. Gaganti tayo aba. Ayos ba? Bisayang ilaw. Sabi mo hi Bisayang ilaw. Sabi mo. Good, it's not Bisayang ilaw, it's Kulas. Ang mundo sa paligid natin ay kadalasang mahirap harapin. Marami sa atin ang may posibilidad na mawala ng focus at nahihirapang manatiling patuloy na produktibo. Sa lahat ng nakakagambala sa ating pang-araw-araw na buhay, madali nating makilala ang kailangan nating mas kaunting katahimikan upang mapanatili ang ating konsentrasyon. Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang katahimikan ay ang kakayahang tumuon habang ang maingay na modernong mundo ay sabay-sabay na pumapasok sa iyong utak. Ang kakayahang mag-focus sa iba't ibang gawain ay madalas na sinamahan ng kaunting katahimikan. Ang kakayahang mag-focus sa iba't ibang gawain ay madalas sinasamahan ng kaunting katahimikan. Ang isang tahimik na kapaligiran ay makakatulong sa iyong pag-concentrate ang pinakamahusay. Maingay na at magulo ang mundo. Hindi naman masamang umiwas
sa ingay na gawa ng tao. Tubig ang nagpapakalma sa akin. Kayo,